Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. 28 ng Nobyembre. Eto na ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Ang hashtag ibabitag mo bago tayo mag-umpisa ng mga sumbong. Ay papasalamat ho muna tayo sa ating mga public service partners. Sino po yan? Mas maganda po sigurong kilalanin niyo sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ibabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Tandaan, bukas po ang aming tanggapan pagdating po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lang po. Matatagpuan po ang hashtag ibabitag mo, ang nag-iisang pambansang sumbungan sa 102 Timog Avenue sa Quezon City and Hoy Ritual Center. Anumang mga sumbong, reklamo, abay binibigyan po namin ng agarang aksyon sa pamamagitan ng masusing pag-iimbestiga, pakikinig. Dalawang panig po lagi, no? Hindi po nag-iisa. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, kapag uusapan ay tulong at serbisyo, may tatak. Tatak bitag. Ben Tulfo, ako po yan. Ito po yung tatak, hashtag ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Nagpakilalang doktora, scammer pala. 3.5 million tinangay. Pasaway na kapitbahay, inirereklamo. Wala pang Pasko at Bagong Taon pero panay ang pagpapaputok. Si Q sa isang sikat na mall sa Montalban, Rizal nang haras ng menor de edad. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. 5 buwan, tinitiis ni Jade mula sa Cabanatuan City ang gabi-gabing pagpaputok ng kwitis ng kanyang kapitbahay. Ayon kay Jay, naistorbo at nabubulabog madalas nagpapaputok sa kanyang mga borders na karamihan mga estudyante. Ang reklamo, makailang beses na raw pinarating ni Jay sa kanilang barangay, subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin naayos, naresolba ang problema. Kaya yan ang imbestigahan ngayon. Sumbong ng kanyang ito'y detalye. Panoorin. Ako po lumapit sa hashtag ipabitag mo, Ben Tulfo, para po ireklamo ko po ang aming kapitbahay na si Ramon Wicoco at Marivic de Jesus Wicoco. Kasama na din po yung kanilang mga anak na kung saan po wala po silang tigil sa pagpapaputok po sa aming lugar. Gabi-gabi naman po ang kanilang pagpaputok, nagsimula pa po ito buwan ng July, hanggang sa kasalukuyan po, 9:30 to 11:30 po, nagpapaputok po sila. Ang mga kapitbahay po namin, lalo na po tigit yung mga border po namin, nag-iiyakan na po. Iba po, kumakabog na po ang puso dahil hindi po sila makatulog, hindi po sila makapag-aral, naiistorbo na po yung natutulog ng mga senior citizen. Gusto ko pong mangyari na sana po ay, sa pamamagitan po ng hashtag ibabitag mo, Ben Tulfo, na sana po sila po ay itigil na yung kanilang walang habas ng papaputok na wala namang okasyon, wala namang pong selebrasyon, pero po patuloy pa rin po. At ganun din po, sana po mabigyan po, humingi po sila ng apology sa kanilang ginagawa po sa amin, na kung saan po marami na pong damage, nagkakaroon na po ng anxiety, pagkakasakit, at hindi na po napapanatag. At sana po mabigyan niya rin kami ng damyo sa ginagawa niya po sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pakinggan niyo maayos ng maigi, Matindi po itong sumbong na to. Kung ito po'y nasa Maynila, hindi po mangyayari ng ganito. Kaya ito po'y galing pa puro sa probinsya, pumunta lang pura dito para makaabot yung sumbong. Makakasama natin ngayon, nagrereklamo si Jade Rizel Timbas. Magandang umaga sa iyo, Jade. Umaga po. Alright, sige. Kumusta ka naman? Mabuti naman po. Alright. Ako'y tatanong lang, para kayo po'y nanonood para makita niyo po, na ito po'y trabaho dapat ng barangay
At sa barangay naman, kami ho'y makikinig ho sana. Yung iba dyan, may mapupulutan po kayo para maintindihan niyo po yung ano pong kapangyarihan ng barangay. Dahil ang barangay po sa ayos, kaayusan, katahimikan, kung maaari pag medyo nagkakaroon ng kunting problema, ay ginagawa po yung trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan mo. Pamamagitan, ayusin ang problema. Hindi nakakaabot papunta rito sa hashtag ipabitag mo. Pag nakaabot sa amin dito, public service lang. Kung mapapahiya kayo, hindi namin layunin ipahiya kayo, bagkos ipaalam sa tao para ang taong bayan laging panalo sa mga reklamo kapareho na ito, natututo po. Ngayon, sige Jade, ano bang hanggang kasalukuyan pinakahuli anong ginawa sa inyo rito ng inyong kapitbahay na parang nakikita ko mental torture to? Yes. Sleepless night, pwede ba natin sabihin? It created anxiety and also may doon sa emotions ng mga tao. We could call that kung paulit-ulit, series na. Serye na ng pananakot, pamgugulo, pambubulabog, emotional violence na yan doon sa mga taong sabi mo, nag-iiyakan ng mga estudyante natatakot. Yes So, po. okay. Itatanong ko sa iyo, ikaw ba'y lumapit sa barangay? Yes po. Nagkaroon po kami, sir, noong year 2021 pa po. Nagkaroon na rin po kami ng pag-uusap po dyan. Sa barangay? Yes po. Sino po yung kapitan that time? Myra Kapinpin po. Si Myra. So, anong napag-usapan ninyo nung kayo'y nag-usap-usap sa barangay? Kayo ba'y napag-ayos? Hindi po, sir. Ano daw ang dahilan? Unang dahilan. Yung po unang pag-uusap po namin, sir, ang ginawa po sa amin, dahil daw po may blood relation po, magkamag-anak, ayusin na lang daw po. Blood relation nino? Nung pong sa side po namin, kasi po magkatabi po. Okay. Parang ito'y mga kamag-anak ninyo. Yes po. Sa side po ng husband. So, side ng husband ninyo. Opo. Kung sinasabing ito'y magkakamag-anak kayo, tatanungin ko lamang sa iyo, kung magkakamag-anak kayo, ano? Distant relative to? Hindi po. Malapit po. Okay. So, kaano-ano to ng mister mo? Kapatid, yung mother po nung Maribik Wicoco, Okay, kapatid parang po. hindi na ako importante ron. No? Yes. Kamag-anak pa rin? Yes. Kadugo pa rin? Magkadugo. Alright. Ito pang dahilan kung bakit parang nagkakaroon ng pag-aalinlangan ng barangay dahil mag-ayos kayong pamilya. Opo. Ano bang pinagkaugatan ng away ng pamilya ninyo? Parang away pamilya kung meron man. Nagsimula din po sa paputok. So, nabubuisit ba sa inyo? Bakit hindi niya ba nakausap ng mister mo na dapat kung sakali, parang pakiusap lang na kung maaari, pakiayos na lang or hindi ba kayo pwede mag-usap or ano kayo, layo kayo sa bawat isa? Nagkaroon na po, sir, ng pag-usap, pakiusapan po. Magkapatid, Sino yung magkapatid po, yung asawa ko tsaka yung kamag-anak po talaga niya. Nag-usap na po sila. Nakiusap na may text, may usapang maayos. Ako rin po, nakipag-usap din po ako kung pwede. Okay, sige. Epekto ng problema. Anong dahilan ng problema? Lalo po, Ano ang ugat ng problema? Bakit na ito ba'y may inggitan, may busitan, may kinalaman sa property? Ako nag-iimbestiga na, ano? Yes. Ayoko kasi makita na puro sumbong, bratatatat sumbong, tapos ako'y iniimbestigahan. Ang bawat reklamo at sumbong may panimula. Anong simula nito? Tulungan mo ako rito para maayos natin. sir, hindi ko po alam. Yun lang po ang Anong dahilan. sinasabi ng mister mo? Sabi niya po, Kamag-anak niya to, ikaw Opo. hindi. Opo. Kumbaga, hindi ka blood relations, Yes. consanguinity by marriage, Yes. ay kasal kasi kayo. Tanong ko siya, ano ba? Hindi rin po siya malaman po ng Alright. asawa ko. Pero po, yun po nagsimula sa pagreklamo sa paputok. Okay. Paputok pa din po. Sige. July 2023, taong kasalukuyan po yan, nung nagsimulang magpapaputok sa gabi ang kapitbahay na sina Ramon Wicoco. Sinubukan nila itong kausapin, subalit bulyaw lamang ang ginawa sa kanya ni Ramon. Ang pagpapaputok ay madalas daw mangyari bandang alas 9 ng gabi hanggang madaling araw. Ayan, nakikita nyo, talagang sinasadya, papunta riyan, parang ba't hindi niya ipaputokin sa loob ng bahay niya? At sinubukan niya itong reklamo sa barangay, subalit hindi pa rin ito naresolba. Bakit kaya? May isang beses na pinuntahan ito ng mga pulis, tumigil lamang ito ng ilang araw, bumalik din uli sa dati. Nagbebenta rin daw ng paputok ang mag-asawa at kadalasan mga bata ang bumibili. Walang tigil ang pagpaputok sa gabi ay nagdudulot ng nervyos, takot sa mga boarders nila Jay at karamihan estudyante at senior citizen. Sa ibaba ba ng building ninyo sila?
Magkatabi lang po, sir. Magkatabi talaga po. Yung building na yun. Opo. Wala bang kinalaman sa property to? Wala naman po. Okay. Sinubukan tawagan ng bitag ang mag-asawang Waikoko sabalit hindi sumasagot ang mga ito. Samantala, kinausap ng bitag ang Barangay Mabini Extension. Ayon sa kanila ay ipapaalam lang daw ang kapitan ng reklamo pero hindi sila ulit sumasagot ng tawag. Ayon sa barangay, matagal nang nilang ito huy naresolba. Matagal na raw naayos to, sabi ng barangay ang reklamo ni Jade. Sir, sa totoo lang po, Okay, sandali. Naresolba, nakapag-ayos na ba? Baka ikaw naman, pakinggan mo muna ako. Ayos, Okay, hindi tayo pwede magtalo. Huwag ka maging emotional. Kaya ako bilang tagapamagitan, ito ba'y baka ikaw ang galit pero ang mister mo tapos kadugo niya yun. Ako'y parang medyo hindi kampante. Although, papasalamat ako pagpunta mo sa amin. Yes. Pag hindi mo kasama ang mister mo, kamag-anak yung nirereklamo mo. Actually po, sir, alam po ng asawa ko nandito ako. Alright, ba't hindi siya pumunta? May consent po siya dito. Bakit hindi siya pumunta rito? Anong klaseng consent? Pinapayagan niya po ako, sir, na ako po yung Alright. mag-complain po sa inyo dahil... Hindi ba, pakinggan mo muna ako, kasi maraming nanonood sa atin. Gusto ko maraming natututo rito Panalo lagi ang tao. Pag nanonood, meron silang kinapupulot na sinasabing mga bagay na dapat makita. Kung ang mister mo ay lalaki, una sa lahat, kamag-anak niya yung nirereklamo mo. Kadugo niya yun Asawa ka niya. So ngayon, dito sa parting to, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ako kampante kasi etong si mister mo, dapat siyang pumupunta rito. Kung ako sa mister mo, ako nang pupunta. Pero sa anumang kadahilanan, parang ikaw ang pinapunta niya rito. Siguro may dahilan siya, baka busy siya. Pero mas maganda sana kung siya. Ito namang narareklamo ng si Waikoko, ni Ramon, at ayaw sumagot, hindi natin pwede silang mapilit na sumagot kasi parang yung kanilang karapatan, wala silang pakialam. Gusto ko lang malaman sa barangay. Yung bang barangay ninyo ngayon, siya pa rin ang barangay chairperson ninyo, iba na? Iba na po. Sino tong barangay ngayon na kausap natin dito? Pwede ba natin tawagan kung sino tong barangay? Ito ba to? Ito mang barangay natin Yes. dito? Makap, Maykon, Sikat, Kapinpin. Alright. So, walang numero. Dun sa kabila, Kabanatuan. So, gusto ko lang sabihin sa iyo, pinareresolba mo ang reklamo ninyo. Hindi natin pwedeng kausapin yung Talpulano. Bago na ang barangay, so hindi na yung dating nilapitan ninyo. So, sa akin, gusto kong tapusin to kung paano tayo, alangan ba naman yung sumbong mo, bigla akong tatayo sa iyo na hindi natin matawagan itong nirereklamo mo. So, ang mister mo, wala dito. So, ako nagtataka lang, bakit ngayon ayaw makipag-usap? Okay, itong nirereklamo mo. So, itong aking sasabihin, hindi lahat na sasabihin mo sa akin hanggat hindi natin nakausap yung inirereklamo at ayaw makipag-usap. Siguro dala na rin ng takot. Alright? Wag mandilat yung mata mo dahil hindi mo akong kaaway. Hindi po. Okay, so, ang problema, itong parting to, parang naintindihan kita. So, hindi ito'y pambarangay. Ang barangay kasi, sila mag-aayos ng sinasabing problema sa loob. Ngayon, kung gusto mong papuntahin ng pulis para katukin yung mga lintik na mga kapitbahay mong kamag-anak, wala namang problema. Pero dahil sila ipinabitag na ayoko magkasunod dito, ayoko, okay? Dinala mo ang reklamo dito sa pamamagitan, ang reklamo mo kaanak ninyo. May consent ang mister mo. Ayoko na, baka naman sinasabi mo, may consent ang mister mo, bakit hindi natin tawagan ng mister mo? Pwede po. Okay, tawagan natin ang mister mo po. muna para sigurado na Yes po. kung saan naman, bigyan natin sige, ganito lang. Tawagan na lang, relax ka lang dyan, huwag ka na. Hindi, bigay mo telepono, kami nang tatawag. Hindi, kami nang tatawag. Ibigay mo telepono para kausapin ko mister mo kasi hanggat di ko nakakausap, nagdududa ako. Makinig po kayo mga boss, ito po'y pambarangay. Kami po'y nandito para pag-ayusin. Diplomatiko, gagawin po natin, wala naman pong problema kung talagang bruskuhan, balyahan, bardagulan, hindi po yan ang estilo namin sa amin para ayusin. Pero kami, pag pinakitaan ng bruskuhan, bardagulan, kami po ang may likha niyan, kami po yung author kung sakaling pagdating dyan.
ay hindi po kami na, kaya ang importante, mas magandang mapakinggan mismo natin sa mister nitong lumapit sa atin kasi ito dapat person of interest sa atin dahil unang-una baka sila nakakaintindi, hindi nagkakaintindihan, hindi natin nakikita ang lalim. So yung sumbong sa atin, hanggat hindi ko nakakausap, mahirap. So mas magandang makausap muna natin etong Mister ni Jade, nang sa ganon, eto muna. So pakinggan niyo po na maigi, mabilisan lang po ito. Hindi ibig sabihin na tatapusin natin ngayong araw kung kinakailangan natin ipagpaliban at kinakailangan natin makuha lahat ng, bagay, po pwede. Sa linya ng telepono, ang mister nitong si Jade, ang pangalan po nitong mister ni Jade, Mr. Limbas o Timbas. Walang pangalan eh. Pangalan ng mister mo? Boji po. Boji. Boji. Opo, Boji po. Boji po. Boji. Okay. Boji, Badyaw, pareho lang yan. Sige. Boji, magandang umaga sa'yo. Boji. Yes, opo. Okay, Boji, ako po'y una sa lahat dahil kamag-anak mo pala to, kadugo mo, by virtue of consanguinity, ikaw na siguro mo nang kakausapin ko sa halip ng mister mo kasi kaanak mo to okay? Oo, sige po. Okay, Boji, ako'y para diretsahan, public service lang para ma-resolve natin ang problema. Ano ba naging problema mo rito sa inyong kaanak na medyo nagpapaputok, nakikita natin yung quitis, nang donoti finger pa yung kulokoy. So, doon sa parting to, ayan, nakikita mo sa baba, ayan, may naughty finger pa siya. May galit tapos alam niya, binibidyohan niyo siya, parang hinahamon pa kayo. Ano bang gaalitan niyo rito at sino nag-video nito? Ikaw? Alam niya kasi na nagbibideo kayo, kaya medyo nagpakita siya ng naughty finger niya. Ayan. Okay. Sino ba ang nag-video nito? Boji, sino nag-video nito? Kami na po dahil nga sobra na ng tagal yung kanilang gusto na namin ireklamo at kailangan namin makapagpakita ng patunay na ito talaga yung nangyayari. Sila talaga ang pinagmumulan. Okay. Ang pinakaugat po niyan, yun lamang sa paputok na pinapuputok nila, July, August, September, October, gabi-gabi yan. So, mga Filipino citizen ba to? American citizen? Ay, panay mga Filipino citizen. Hindi, yung sino ba tong itong sa baba? Paano to? Ramon? Ramon Vicoco. Tinatanong ko lang kung American citizen kasi wala, 4th of July, nagpapaputok talaga roon. Baka everyday is 4th of July, American yon. Kaya kung Pilipino, ang layo pa Tanong ko sa iyo, hindi naman kaya nagpaputok dahil piyesta. Mga santo, rebulto, imoikot, so nagpapaputok. Alam mo naman sa mga probinsya, ganyan Yung pong lalaki, si Ramon, talagang bukod kasi dyan, hindi ko alam kung yan dala ng kanyang pagiging addict. Natukhang na nga ako nung araw yan At ito yung kamag-anak mo? Ang half sister ko po yung kapatid ko, kumbaga. So, kaanak niyo to? Yung nanay... Hindi, okay na, sige. Kahit half sister, full sister, 1/4 sister, kadugo mo pa rin yan, ang gagaling saan. Tama? Alright, so, simple lang. Wala po rito half, 1/4, 1/8, 1/16. Pareho lang po yung kaanak. Sige. So, matigas ang ulo nito at tayo makikipag-usap. Dumating na sa barangay, ano ba nang pagkasunduan ninyo? Sa barangay po wala namang nangyari. Unang-una naman nga kasi maliit lang itong barangay, magkakakilala ang tao. Ayun na nga, Boji, kaya ayun ang barangay kasi dapat una, ang hirap kasi pag-ayusin kapag magpamilya, unless kung may mga matatanda nag-aayos sa inyo, o di naman kaya, diretsahan na rito, mas maganda sa ring na lang kayo, magsuntukan kayo doon po naman sa magkakapamilya, meron naman ho tayo talagang batas. Meron naman tayong ordinansa. Pero sinabi mo, lahat ng batas, ordinansa, kung ikaw galing sa iyo nagsabi, natukhang na to, anong ibig sabihin ng tukhang? Alam mo yung tukhang, tok-tok. Tapos kinakausap, hangyo, tukhang. Bisaya yan Uso yan pagdating doon ng mga panahon ng dating administrasyon. So kung natukhang na to at sinasabi mo nang galing mismo sa gumagamit. So, ako magsasabi sa iyo rito, bakit ganun ka nalang kumbastusin? Nasa ugali po nila yun Yung problema rito, kung hindi mo maayos to sa magandang usapan, bruskuhan, bardagulan, balyahan na lang. Ako talaga, ganun ako Hindi ako nagbibiro.
Kung mga taong hindi marunong makinig at medyo ikay hinahamon, magkain kayo kainan na lang kayo ng sigiling labuyo. Kung sinong unang manalo, may premyo. Ngayon, kung ako nandyan, pupunta ako dyan, titingnan ko, pareho kayo, ititrain ko kayo ng sipa, suntok, tuhod, siko. Tuturuan ko kayo pareho para magpapawis kayo. Pagkatapos medyo luwa ng mga dila ninyo, mag-lips to lips kayo agad. Itali ko mga dibdib ninyo. Tulad ng mga estilo ng mga, ganon. Kaya nagbibiro na ako. So, anong magagawa mo? Anong gusto mong gawin ko rito kay Ramon na kaanak mo? Hindi ko pa siya nakukunan ng panig. Hindi naman lahat ng bagay na pinakikinggan natin. Tinatawagan natin, tawagan mo nga si Ramon. Baka sakaling nakikinig sa atin ngayon to. Subukan natin. O sige. O ngayon, kami po ay maging papapakita ng balanse na hindi po kami one-sided. Magkabilang panig po ito. Mahirap po talaga pag ang pamilya nagbabangayan sa loob ng barangay. Nag-aalangan din ang barangay kasi mahahantong po yan. So sinasabing dito sa parting to, either papasok ng pulisya. Ngayon, yung paggamit ng papuputok at nagbebenta ng papuputok, papasok ditong City Hall. Ngayon, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, magtuturo na kami mga bagay na dapat gawin kung sakaling ganito man, natututo po kayo. So, mahalaga po dito, kung sila yung nagbebenta ng paputok, may lisensya po yan. Kaya, sige, tawagan itong si Ramon. Si Ramon Putok. Ramon Paputok, Waikoko. Iba pala yung putok. Amoy yun eh. James, ang tumawa-tawa dyan ha. Bubungis-kis ka, iba talaga yung mga lumang tao. Alam ko kasi putok, may putok na tinapay parang monay, hindi ba? Pero iba naman yung putok sa kilikili. Maayos ka nga yun, James. So tinatawagan natin, parinig nga ako ng ring, kung baka sakaling pwede natin makausap to. Kasi si Ramon ang dapat dito, hindi po pwedeng tawagan yung misis niya. Kasi si Ramon naman ang gumagawa. So tingnan natin kung ano bang baka importante. Ramon, kung nanonood ka, Ramon, Ramon! Kung nanonood ka, the number you have dialed is incorrect. Is the number incorrect. you have... O di tawagan yung misis na lang. Baka sakaling ma-touch base tayo kay Ramon. Parang nag-miss ko na magmotor. James, okay ba? Oo. Ramon. Ginagawa na lang para medyo wag ka may stress. Wala rin. Nanonood kaya sila. Alam nila nandito ka. Ayon. O, Ramon, tumatawag kami sa'yo. Pinagkakaloob namin ang iyong karapatan na marinig magkabilang panig. Kung ayaw mong marinig kasi hindi mo kami sinasagot, Ramon, pwede kang tumawag sa amin at hindi kita pipilitin. Huwag ka matakot dahil ganito lang talaga ako. May pagkabrusko pero maamo pa ako sa tupa. So, ngayon para sa akin, Ramon, simple lang. Napabitag ka na, ay gusto kitang makilala sa magandang paraan. Ayaw ko ng paspasan, ayaw kong bruskuhan. Ngayon, tawagan natin to si Vinya Ricafort. Aha. Okay, tingnan muna natin to para maayos natin, para mabisita to. Una sa lahat, pati yung kung maaari, pati yung munisipyo para masabi natin sa munisipyo, ang pagpabebenta ng paputok, abay depende ba? May lisensya ba yan? Kasi kung ginagamit mo, medyo hindi na sa tama, pwede ka magbenta kahit kumita ka ng konti. Pero pag ginagamit para makaperwisyo ang usapan, tinatawagan po natin yun. Mabilisan lang to, Sakaling hindi, mayroon pa naman tayo tomorrow. Sa linya ng telepono si Major Vinya Ricafort. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Ay, sir, magandang umaga po at sa lahat po ng taga-subaybay na inyong programa. Isang mapagpalang umaga po. Kami po ay nagpapasalamat po, ma'am. Tinanggap po yung tawag natin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganun din po sa CLTV 36 at sa aming YouTube channel. Ma'am, ito po idudulog muna namin. Ano pong gagawin ninyo kung sakaling sa barangay hindi maayos dahil pamilya po to, hindi magkasundo sila sa paputok na laging ginagawa po ng kapitbahay nila. Hindi pa natin napapakinggan ng panig pero nakikita po natin yung video, sinasadya. Tapos nagpapalipad ng tweeties at kinuhanan talaga nila, sinasadya. Nakatutok doon sa bahay mismo, dinadaanan. Nai-stress na po yung mga dito nakatira sa bahay na to. Ano pong magagawa ng pulis natin pag ganito na po? Sa barangay, mukhang nahihirapan ng barangay dahil magkapamilya. Hindi po ba pwede natin inspeksyonin, baka sakaling katokin ang nagbebenta? Nagbebenta raw ng paputok tong sabi ni nagbebenta.
Lantaran nagbebenta o Patago nagbebenta? Patago. Oh, Patago nagbebenta. Kaya dito ma'am, baka sakaling pwede rin yung katukin. Sa amin, sir, sa part po ng kapulisan, kung sakali po magsasadya na po sa aming tanggapan si ma'am at si sir para po dun sa reklamo, i-assist naman po namin sila. Ngayon kung sakali po, puntahan po natin sa mga nakasibilyan po natin ng kapulisan para ma-verify po yung information na sinasabi nila na ito ay Patago or palihim po na nagbebenta ng mga paputok para po mas mapatunayan po natin. Kasi po sir, kapag po naka-uniform yung pupunta, maaari po silang magtago. So sa part po ng kapulisan, yun po yung po pwede po namin gawin, sir. Okay. Ma'am, ako suggestion lang. Sanay po kami sa Maynila, no? Pwede po kayo mag-invitation. Wala naman sinasabing. Invitation in form of for them to answer the question. A simple invitation to say, may reklamo rito, hindi ma-resolve sa barangay, but you know what, hindi kayo pang-barangay, pulis po kayo. Okay? Dito po ma'am, public service. Kaya alam po, paggamit po ng paputok, illegal po yan. Ang pagbebenta ng paputok, illegal po yan. Kinakailangan na lisensya ka, pang-Patago ng paputok. Ito naman ma'am ay pwedeng isulat sa pamamagitan ng allegation and to which they'll be given a due process to explain. And then, they have to come to the station on invitation. The second, pangalawa, na yung ganun, kung hindi sila nagpapakita, parang they surrender the right to be heard and so therefore, dapat minaman-manan sila on the basis of the complaint and the videos submitted to you. Hindi po ako nagmamagaling po rito, pero ang ginagawa po natin, defiant po rito, ma'am, may pagka, nag-naughty finger pa siya habang may video po tayo rito na pwede mong gamitin. We have the video here for invitation. And then siguro dito, ma'am, silipin na natin sa City Hall na nagbebenta ng paputok, ibang usapan na po to. So wala pong respeto at ganun lang po ang ginagawa niya. Although pamilya po to, kayo po sa law enforcement, we have to enforce the law. It's no longer mediation, it's no longer sa barangay kasi may hesitation sa barangay. Kami naman po naniniwala sa pag inyong pagkatok ay parang it is a complaint, a valid complaint with a video, and then you can show them na pwedeng tingnan to explain what is he doing in this video, pwede po magamit yan. Di po ba ma'am? Yes po, sir. Bali, ngayon lang din po kasi namin nakita yung video. Actually, sir, 3 beses na po na pinuntahan po ng ating kapulisan, sila ma'am at si sir, yung po nirereklamo po nila, both sides po. Dahil nga po dun sa pagte-text po ng mga complainant po natin sa 888. And then we exert our effort po na makausap po sila at maimbitahan. Yun nga lang po, sir, hindi po talaga sila nagpapakita. Hindi lang, sir, once, kundi maraming beses na rin po kung gaano po kadalas si ma'am na nagte-text or si sir na nagte-text po sa 888, ganun din po namin sila kadalas na napuntahan, sir, at naimbitahan para po sana mapag-usapan po yung problema po nila. And then, nung pinupuntahan po namin sila, di po nila sinasabi na may video po silang hawak. So this is the only time lang din po na nakita po pala namin na may video. Which is kung naibigay po sana sa amin that time, yun sir, kung ano po yung mga sinabi niyo po sir, nagawa na po sana po namin. Okay, I understand where you're coming from. I do respect your statement dito being talagang law enforcement po kayo. Ma'am, ano? Ako naman ay nag-aambag lang po ako. I do not want to encroach on the power of the law enforcers natin because you're there to enforce the law. But meron lang po tayo nakikita rito and that video will never lie. They could be summoned for investigation. Even the NBI can do this to summon them sir. in order to hear the rights or sometimes even visit them. And with this video, we'll show them ito ayon. Yes, sir. And to show them that we are watching, ako mismo magsasabi rito kay Ramon Y. Coco at yung kanyang misis, ipinabitag na sila, wag na nila akong hatakin dyan, natuktukin ko mga ulo ng mga ito Hindi ako nagbibiro. Kung ganun ka-defiance, maraming beses na hindi natatakot at walang kinakatakutan, nagpapakita lang po ito mga above the law sila. Di pa ba ma'am? Above the law, and you're doing... Ito po yung sinasabi nito, a sleepless night for those people sa yung borders ng mga estudyante and the senior citizen. Anxiety, emotional violence with intent to really put this kind of pressure. Mental torture. I'm not a lawyer but these are the things na sinasabi ko po ma'am para maintindihan. Kung sakali nakikinig man tong si Ramon at si Marivic, nakikiusap na ako sa inyong dalawang mag-asawa. Now, you're still hinahanap namin kayo. You refuse to answer our call. That's your choice. But pag kayo napunta na sa bitag, ibang usapan na. Ibang level ng sumbungan kami. Hindi kami showbiz, hindi kami trending. Pag pinag-uusapan na rito, ma'am, may unlawful act na po ito.
at hindi na po kaya ng barangay pagtatawanan, siguro we have to use the law enforcement and then at the same time the city hall, and they have to make sure to stop from selling, kung totoo man sinasabi, stop from selling ito mga pyrotechnics na to. Nakikita Yes po po, to, sir. mga bata po, silang parang, kung mga bata ang gumagamit, nakikita ko po rito mismo yung Ramon So, bibigyan po namin kayo ng video and then maybe you can write the letter to summon them or maybe you can knock at their door to say, watch this video, is this you? Ikaw ba to? Yes, sir. Ganun lang. Kasi kung Apo, ikaw na sir. to, di ka lang natulfo, binitag ka, ipinabitag ka. Dahil yung dalawang tulfo, politiko na, ako na po yung sinasabing nasa pambansang sumbungan, wala po kaming pinipili kahit Luzon, Visayas at Mindanao. Pupuntahan po namin kung kinakailangan, maayos lang po to, lalo-lalo na doon sa mga defiant, pasaway, sumusuway, hindi marunong gumalang, thinking that they're above the law. The law must be applied because the law applies to all. We don't have any exemption. Dito po sa mag-asawa, mensahe ko po na po yan. Siguro ma'am, you can get the video from the husband who's there and then write that video, the summary or invitation. If not, you can go and show it them and then pwede po silang sampahan ng kaso. Simple lang po ma'am Di ba Yes, ma'am? sir. Basta, kung okay lang po, sir, request po namin, pagka pumunta po ulit po kami sa kanila, ay makausap na po namin sila. Kasi, sir, ilang beses na nga po namin silang Alright. napuntahan, ay hindi rin po nila kami napagbuksan para po sana Okay. makausap Ma'am. po namin sila. Ma'am, if that's going to be the case, then a case must be filed in the court with this evidence and they can be summoned by the court. Yes, sir. Bahala na po yung mga, kung talagang, kung hindi kayo natatakot, Marivic Ramon, hindi ko kayo tinatakot, matakot kasi ginagawa ninyo. Dahil kayo at mga ganyang klaseng trabaho, gawain ninyo, hindi pagkatao ninyo, gustong-gusto ko at masubukan kung hanggang saan kayo. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Nagbigay Maraming na po ako ng salamat din mensahe. po. Thank you po, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Good morning Thank you din. Ganito. Wala naman magagawa yung mga sangguniang panlunsod na yan mga politiko yan O di kaya sa akin dito, law enforcement. Okay, sige. Nakikinig pa ba ikaw, Boji? 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 Tulog na si Boji. Pwede matawagan po. Sige, di bali na, hindi na kailangan. Sige, ganito na lang. Babantayan namin to tatawagan namin. Abangan niyo po to dahil nakita niyo po isang klaseng sumbong na kung paano po namin hinahawakan. Kami po hindi nagpapahiya. Ang estilo po namin ay para ayusin ang sumbong. Trabaho po namin pag ayusin kung may merong resolution or may solusyon. At hindi po namin estilo magbrusko. At mga brusko na po kami kung pag-uusapan ng balyahan, ay sigurado ito bardagulan, sawa na po kami dyan Tagal lang po namin ginagawa dyan. Kahit nga sino, pati yung mga halangang bituka, binabardagul namin kahit saang lugar Kaya, kung maaari, please lang. Medyo nananawa na ako. Tumatanda na ng cameraman kong si James, napapanot na rin si Isley. Sa mga ganitong klaseng dahil sa sobra ng tagal, gusto lang po namin makatulong at hindi po namin kayo in-entertain. Kung meron man kayo, nalilibang man kayo at pinagagaan po namin yung tanghali po ninyo. Okay ba sa'yo? Hindi pa tatapos dito. Pag-usap tayo sa baba. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Yung tulong namin, yung serbisyo, estilo namin, may tatak. Tatak bitag. Ako po si Ben. Si Ben, bitag, 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 tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Nagbabalik ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Ito na po ang programang kami po ay nag-iisa at seryoso po ang aming mga public service. Ano po bang mas mabigat? Yung sinasabi nilang may nilabag ka sa batas dahil siguro nag-uusap-usap ang estudyante, biro, at pagkatapos hinold mo dahil may kinalaman doon sa bag mo, baka may bomba, o yung sexual harassment ng isang matandang security guard. Isang 17 years old na babae, kasama kanyang ina, lumapit po sa hashtag ipabitag mo, narereklamo nilang pambabastos, panghihipo ng isang security guard sa loob mismo ng opisina nito. Ang biktima, 17 years old, kasa 17 lang po niya, itong September, galing sa eskwelahan ng mangyaring insidente. Mas maganda siguro, panoorin nyo ito, pakinggan nyo na maigi, and then sundan po natin
hindi po tayo magsisino. Hawakan po natin yung sumbong na to ng medyo pag-iingat para maintindihan niyo po detalye ng sumbong. Panoorin. Ako po si Lisa, nanay po ni Ana. Nangyari po kasi ito nung November 14, bandang alas 3 ng hapon, ng pagkatapos ng klase ng mga bata, at nagkayayaan silang magkakaibigan para pumunta sa Robinson at bumili ng gamit nila sa school. Papasok sila sa mall, nagkabiruan daw po sila na nasabi daw po ng anak ko na na may bomba sa bag. Pagkatapos po noon, ang ginawa po nung guard, hinold na po yung anak ko, kinuha na po siya. Dinala po sa kabilang building, sa office nila. Pagpasok ng OIC, lumabas yung lady guard. Tapos doon po yung umpisa ng paggawa ng pang-aabuso kay Ana nung OIC, na ang ginawa po sa kanya, hinawakan yung kamay, hinalikan sa pisngi, hinimas-himas po sa hita. Tapos ang sabi po niya, para ma-settle daw po yung kaso ng anak ko, pumayag daw po siya na maging girlfriend niya. Ikaw na OIC ng Robinson Montalban, ang gusto kong lang malaman mo na kahit ano pang gawin mong pananakot sa amin, ipaglalaban po namin yung karapatan namin, kasi yung anak ko na ginawan mo ng masama, minor de edad pa po yan. At kahit po anong mangyari, lalaban po kami hanggang sa huli. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa #ipabitag mo. Umiral po ng gusto yung mother instinct po ng biktima na 17 years old, yung kanyang anak na babae. Medyo nabastos po rito, Kahit sino man siguro, pag mananay, kahit sinong magulang, kahit sino sa atin, di naman siguro natin hahayaan na nilalapastangan ang pagkatao at pagkatapos minor de edad pa. Okay, ganito. Kasama natin ngayon live ang mag-ina at si alias Lisa, nagrareklamong nanay at ang kanyang anak kasama si alias Ana. Okay, magandang umaga sa inyong dalawa. Okay? Magandang umaga. Alright, sige. Nanay, talagang sadya namin pinaupo yung iyong anak. Total, hindi naman nakikita ang kanyang pagkakilanlan para makita ng mga tao na lumapit kayo sa amin, opisyal na ngayon. Opo, sir. Na talagang, although yung isang 17 years old kasalukuyan, grade 11 siya. Opo. Sige. Mas maganda siguro na inakuha. Matapos, ito'y November 14, matapos ang klase, ay pumunta si alias Ana sa Montalban Town Center para bumili ng school supplies. Kasama niya ang iba pa niya mga schoolmate. Habang papasok ng mall ay nagkabiroan, mga estudyante, naghaharutan pa siguro to, biro alias Ana, na baka may bomba ang kanilang mga bag. Alam mo namang, narinig lang daw ng security at hindi naman nagsisinda, dinala agad si Ana sa opisina ng mall. Doon sa security, iniwan ng guard si Ana sa loob ng office at maya-maya dumating ang OIC na si Eduardo Abogado. Ngayon, habang nasa opisina, pinatanggal daw ng OIC ang face mask ni Ana at pinilit na siya at inilipat na siya sa ibang kwarto. Pakinggan niyo na maigi ito, Ayon kay alias Ana, silang dalawa lang daw na iwan ng OIC sa kwarto. Kwento po ito ng biktima na minor de edad. Sa loob ng kwarto, doon daw siya pinaghahalikan sa pisngi at kamay, hinipuan pa raw itong biktimang si alias Ana. Hinawakan siya sa binti at sa braso. Kinuha pa ng OIC ang personal number at address. Nagplano pa ito makipag-meet up sa kanya. Abay, ibang usapan to At sinabihan pa siya para maisettle ang problema, pumayag ka lang maging girlfriend ko. Yan ang sinabi. Ayun po. Pagka-uwi sa bahay, nagsumbong agad ang anak, si Ana, sa kanyang ina. Agad naman pumunta sila sa police station para magsumbong. Sinamahan din sila ng 2 pulis, pabalik ng mall, at inimbita ang OIC sa police station. Nang araw din yun, ay litong-lito ang nanay ni Ana at tamang proseso at pinakausapan din ng pulis ng kanya na inaabisuhan sila na papipiliin kung magsampa ng kaso or magsasampat at maho-hold ang kanyang anak. Noong araw din yun, hindi nasampahan ng kaso ang nakakulong na INC. Kaya dito sa parting to, susubukan natin tawagan itong si Eduardo Abogado. Mamaya-maya. So, Nay,
Sino? Kakausapin ko muna na itong anak ninyo. Sige, para diretsahan. Sige po, sir. Alias Ana, nene. Okay? Nung nakita ka, kayo'y papasok ng mall. Tama? Dadaan kayo roon sa security para titingnan mga bag ninyo. Kayo ba'y nag-uusap-usap ng mga classmate ninyo? May kasama kang classmate mo? Opo. Ilan kayo? Mga nasa 6 po ate. So, lahat kayo babae o may kasamang lalaki? May kasamang lalaki. Alright. So, meron kayong kasamang lalaki. So, kayo ba'y nag-uusap o nagbibiro, naghaharutan lang? Ano po, naghaharutan po kasi tapos nagbibiroan po. Nagbibiroan. Kayo nagbibiro, naghaharutan. Opo. Hindi naman kayo ng parang nagtatawag ng pansin. Hindi po. So, okay. So, kayo lang nag-uusap, oy, baka may bomba yung bag mo. Opo. Kinakausap mo yung classmate mo. Opo. Hindi mo pinaririnig na parang nagsisigaw, oy, may bomba to, may bomba. Hindi po. Walang ganon. So, binibiro mo lang yung classmate mo. Anong sagot ng classmate mo? Tumatawa lang po siya. Tumatawa. Kasi parang kalalabas silang sa school para bibili school supply. Narinig ng gwardiya. Opo. Papasok. Opo. Habang in-inspection ng bag ninyo. So, nung marinig nyo, anong ginawa sa'yo? Bali, doon na niya na po ako kinuha. Tapos pinunta po ako dun sa office. Kinuha, sabi, halika sumama ka, Opo. hinablot ka, Pina-stay po muna ako saglit. Tsaka niya po ako dinala dun sa office. pinastay ka muna. Anong sabi ng mga classmate mo? Inantay po nila ako doon hanggang sa maipunta Doon ka po. muna sa gilid, pinastay. Pagkatapos binalikan ka ng gwardiya. Opo. Tapos pagbalik sa'yo, anong ginawa sa'yo? Doon na po ako dinala sa office po. So, doon sa lobby, doon sa pagpasok sa entrance, dinala ka sa security office. Opo. Pagdating sa security office, may mga tao ba ron? Meron pong lady guard na nagbabantay po sa Alright. labas. So, may lady guard na bumabantay. So, okay, may lady guard na bumabantay. O, anong ginawa ng lady guard na makakausap kayo? Kinausap ka ba ng lady guard? Nung na po, last na po, pero po nung... Kinausap ka ba ng lady guard? O tinanong ba ng lady guard? Ano bang nangyari dyan? Ba't dala mo yung bata rito? Nagtanong po siya O, anong tinanong sa'yo ng lady guard? kung ano daw po yung kasalanan. Tapos ayun nga po. Alright. So, sinong sumagot? Ikaw bang pinasagot ni lady guard kung anong kasalanan mo? O tinanong doon sa... Doon po sa guard na kasama. Anong sinabi ng guard nung tinanong ng lady guard? Bomb anong threat sinabi? daw po. Ha? Bomb threat daw. Bomb threat. Mukha ka bang terorista? Hindi naman. Mukha kang estudyante. Okay. So, ano sinabi ng gwardiya na makita ng babae? Anong sinabi niya sa'yo? Pinapasok na lang po ako doon sa ano. Naawa. Wala na po siyang sinabi. Wala na siyang sinabi. Pinapasok ka sa... Doon po sa office. Sa office. Sinong tao doon sa loob ng office? Pagpasok niyo sa security office, sa loob ng office, pasok ka. Tama? Opo. Wala kang kasama doon? Wala po. Yung lady guard sa labas? Nandun lang po siya nakaupo po. Pero sa labas siya? Opo. Pagpasok doon sa isang kwarto, sinarang pinto? Opo. Inantay mo si gwardiya, itong si guard Opo. Eduardo? So ano nangyari? Nagantay ka? Opo. Ano sinabi sa'yo? Diyan ka muna. Opo, yun po. Bakit daw diyan ka? Iimbestigahan ka? Opo. Wala ba nag-imbestiga sa'yo para sabihin, ano bang nangyayari sa'yo? Nung na lang po, pagpasok po, yun na po yung nag-interview Pagpasok sa- niya ngayon, sige, okay, Nay, relax ka lang. Huwag mo na ang pakwentuhan. Sundan lang ako, nag-iimbestiga na ako. Kasi para masundan na mga nanunood yung iyong nangyari na papasok ka, relax ka lang, Nay. Okay? Mamaya kakausapin kita. Sundan mo ako kasi ako nag-iimbestiga para maintindihan habang nakikinig sa atin sa Attorney Batas Mauricio. So, nasa loob ka na ng kwarto, sinarang pinto, nag-antay ka ng mga ilang minuto? Opo. Ilang minuto ka nag-antay? Mga 3 minutes po. 3 minutes lang. Mamaya-maya, yung lady guard sa labas, saradong pinto ng isang kwarto. Kaninong kwarto yun? Office po ata nila yun eh. Ng mga... Hindi. Pumasok ka na sa office pero may isang kwarto pa. Hindi po, sa labas lang po mismo ng office. Doon po siya nakaupo. So sa labas ng office, isang kwarto sarado, si lady guard sa labas. Opo. Wala siya sa loob, Wala po, nagbabantay po sa labas. sa labas. So mag-isa ka lang doon sa loob ng opisina. Opo. Hindi ka na tinanong ng lady guard, ano ba nangyari? Hindi na po. Basta sinabi ng gwardiya, bomb threat. Opo. So, nag-antay ka ng mga ilang minuto, 3 minuto. Opo. Nung dumating si guard, itong si narereklamo mong guard, anong oras nang dumating? Mga anong bukad niya, si Eduardo Abogado, anong sinabi? Ayun po, lumapit sa akin, tapos in-explain niya po yung mga consequences nung ginawa ko po. In-explain niya sa iyo kung ano yung kahihinatnan sa ginawa mo.
Sinabi niya ba, malaking krimen yan? Ne? Opo. Paano niya sinabi sa'yo? Sige, kwento. Mas maganda kinikwento mo kasi nakikinig sa atin. Lahat po, mahil gwardiya kayo, lahat po mga magulang, kung nakikinig po kayo, sexual harassment po to para sa bata. So makikinig lang po kayo, maganda ikwento mo lang kung ano yung iyong naranasan habang nagpapaliwanag siya. Anong paliwanag niya sa'yo? Bali, nung kinikwento niya po yung mga consequences, nung pagtapos niya pong sinabi yun, sabi niya po sa akin na para daw po ma-settle na lang yung kaso ko, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya po. Sinabi niya sa'yo, makukulong ka, datating yung pulis. Opo. Magtatawag siya ng pulis. Opo. Dahil sa ginawa mo, dahil nag-uusap, hindi mo sinabi, tayo, hindi ka naman sumisigaw, may bomba, may bomba. Hindi naman. Usapan lang din yung magkaka-classmate, narinig niya lang. Opo. So, hiniwalay ka, nasan yung ibang mga kasama, iniiwan ka na lang? Sinamahan po nila ako dun sa taas pero pinaalis po sila nung lady guard. Sinamahan ka doon sa kwarto, pero pinaalis siya ng lady guard. Opo. Okay, nung pinalis ka sa lady guard, mag-isa ka ngayon doon, yung mga classmate mo sa labas lang? Sa baba po sila. Nag-aantay? Opo. Alright. Ano nangyari nung sinabing, sige, para maayos na lang to, itong konsekwensya, itong mangyayari sa ginawa mo? Bali Anong sinabi niya sa'yo? Ayun nga po, sabi niya po na para matapos na lang, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya. Tapos doon niya na po hinihingi yung number ko, yung address ko, ganyan po. Tapos sabi niya, meet up daw po kami, ganyan. Tinatanong niya na po kung saan ko gusto kumain, ganon. Tapos doon nga po yung pinapatanggal niya yung face mask ko, ayaw niya po ipabalik. Tapos gusto niya makita kung anong mukha mo. Tapos paulit-ulit niya pong tinitignan yung ID ko po. Ganyan. Tapos habang palapit siya ng palapit sa akin. Tapos syempre, menor de edad po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko nun. Baka mamaya may dala siyang baril. Sinusunod ko na lang po yung mga gusto niya. So, napilitan ka sa takot? Opo. Ano pa mga sinabi niya sa'yo? Hinawak-hawakan ka sa kamay, sa braso? Opo, nalikan po ako sa kamay, ganyan. Tapos sabi niya po, girlfriend na kita, ganyan. Tapos hindi ka pa sumasagot? Hindi natulala ka? Opo. Tapos sinubukan niya pong, yung number po na binigay ko sa kanya, para daw po ma-sure, sinubukan niya pong tawagan. Okay. Tapos, ayun po. Nag-ring yung telepono mo? So, pagkatapos ano pang ginawa? Hanggang sa, kung ano na po yung usapan namin na kung saan-saan na po napunta. Tapos, nung pinipilit ko po na tinatanong ko po siya na baka nandun na po yung mga kaibigan ko sa baba, pero sinasabi niya po na wala pa, ganyan. Tapos pinipilit ko pong isuot yung face mask ko pero ayaw niya po ipabalik, ganyan. Tapos nung lalabas na po sana ako, hinalikan niya po ako sa pisngi ko. Tapos doon na po. Tapos sabi niya po, sagutin ko daw po dapat lagi yung tawag niya. Tapos sinabi niya rin po na ulitin ko pa daw po yung ginawa ko para makita niya daw po ulit ako. Tinuruan ka pa na mali na nga, tinuturuan ka ng mali. Pero sino nag-save ng number mo ng cellphone? Paano niya binigay? Sinave niya? Binigay mo? Kinuha niya? Paano kayo nagpalitan ng number? Bali po, ang una po nun, kinuha niya po yung number ko. Tapos po, sabi niya po sa akin na kunin ko din daw po yung number niya. So, sino nag-save ng number niya sa'yo? Ikaw o siya? Siya po yung naglagay sa notes cellphone ko po. Mo? So, siya mismo ang naglagay para isinave niya sa number mo. Para yun ang number na tatawagin mo. Di ba sa kanya sinabi, Chip, minor de edad po ako? Na rin po kasi yung utak ko sa sobrang takot. Natulala ka na karamihan. So, okay, sige. Alright. Nung pagdating sa bahay, sinabi mo sa nanay mo? Opo, umiyak po. Nagpa-pulis kayo? Opo. Umiyak ka. Anong nangyari sa police station, Nay? Yun nga po, sir. Nung pagpunta na po namin, kasi nung pagdating po niya, sinabi agad sa akin. Yun, yung panganay ko din na anak, sabi niya, tara diretso na tayo sa police. Sa police, okay. Ano nangyari sa police station? Pagpunta namin po doon, may isang sa desk officer, okay. Opo. Sabi niya, antayin ninyo lang saglit yung dalawang pulis na magsasama sa inyo para... Pumunta ba kayo? So, in other words, sinamahan kayo sa mall? Sinamahan po kami Bumalik sa mall. Bumalik kayo sa mall? Opo. Anong nangyari pagdating sa mall? Yun po, inimbitahan. Sabi niya... Okay, sige. Mas maganda, para medyo mapabilis ka. Kulang tayo sa oras. Opo. So,
kapareho sa anak mo, iniimbestigahan ko detalye para sa iyo, diretso na tayo. Total, Opo, pumunta ka sa pulis, pagdating sa pulis, niyaya mong anak, niyaya ka ng isang anak mo, dumating ka sa pulis. Kumilos na ng pulis, pumunta roon sa site. So, anong ginawa ng pulis? Inimbitahan ba yung guard papunta sa police station? Inimbitahan po, sir, papunta sa ano. Dumating ba sa police station? Opo. Pumunta yung guard sa police station? Hindi, sir. Kasama na namin po sa police, patrol car po. Okay, kasama ninyo sa police. So, dinala ang security guard sa police station ng inibitahan. So, ano pong nangyari pagdating sa police station? Binibilisan ko lang po, kasi pagdating po sa police station, sir, pagdating, pinapasok naman po yung security guard kasi may mga kasama din siyang 3. Na bakit may kasama siya? Yung IC po, may kasamang 3 security guard din po. Pinapasok sila, muna pinapasok. Tapos... Pinapasok sila, pero anong ginawa sa inyo? Pinagantay kayo sa labas? Pinagantay muna po kami sa labas. Inuna muna sila? Opo. Pagkatapos po... Nakuhanan na, sandali muna, nakuhanan na ba kayo ng polis? Sundan mo ako, Opo, kasi baka may mali. Sige po, sir. Kasi sa kukwento mo na yan, babalik tayo, inuunahan ko, tinitingnan ko kung anong mali na ginawa ng mga pulis doon, kung may mali man. Hindi ako naghahanap ng mali, pero prosesong hinahanap natin dito. Sige po. Mas inuna pa nilang kausapin yung 3 kasamahan ng security guard na umabuso o di kaya nag-chancing sa anak mo pagkatapos kaysa sa inyo. Opo. Hindi ba kayo binigyan ng women's desk na nandoon para umbisahan siya ng mga pulis na babae? Doon, sir, yung Meron ba nag-imbestiga sa anak ninyong pulis na babae? Nung pagkatapos po nila, sir. Kaya nga, okay na sa akin. Nandoon sila. Opo. Binigyan ba ang kayo na pulis na babae dahil minor de edad, women and children? Opo. May police women ba nag-imbestiga sa sinabi niya ba? Mayroon po, sir, Alright. pero... Okay, sige na. Proseso, tinitingnan ko. Hindi na... So, yung 3 pulis pumasok doon, inimbitahan nila, pero siya naman pinapunta sa isang police woman, inimbestigahan. Gusto ko lang maging malinaw kasi baka malituan na sa kwento mo. Kinakampihan na namin kayo, okay na. Okay, huwag mo nang dagdagan. Diretso tayo. So, yung 3 pumasok doon, inimbestigahan ng pulis. Ito naman siya, may humawak na police woman. Sa labas lang po. Sa labas, okay. Sige. May nag-iimbestiga. Anong ginawa ng police woman para mag-imbestiga? Yung police... Nandoon ka, ha? Kasi nanay ka. Minor de edad to, Sir, yung po kasi, yung nag-imbestiga sa mga babae, sandali. Yung pulis, gusto ko, huwag ka malilito. Doon na ako, binigyan ba ang anak mo ng babaeng pulis para tanungin siya? Binigyan po, sir, pero pagkatapos, yung babae kasi na yun na police officer, sir, siya din yung nakipag-usap doon sa... Inuna muna yung ng policewoman? Opo, bago... So, pagdating sa kanya, nauna muna ang kinausap ng policewoman, yung 3 security guard. Opo. Sa kwarto. Opo. Kayo sa labas. Opo muna. Inuna muna yung nagre-reklamo, hindi ba dapat inuna muna ka? So, nung lumabas yung policewoman, siya kinausap. Opo. Tapos pagkalabas po nila, sa kami pinapasok din. So, anong nangyari ng investigasyon ng pulis? Anong sinabi ng pulis? Pinalaya yung 3? Hindi pa po, sir. Nasa labas? Hinold naman po, nandun pa lang sila okay, sa... sige. Okay na sa akin. Anong napag-usapan sa loob na habang ikaw nandoon? Kasi anak mo yan Ano lang po, sir, sa kanya. Pinapasalaysay yung mga nangyari po. Ganun lang po. Nandoon ka. Opo, so, sir. sinabi niya lahat. Opo, sir. So, anong ginawa ng policewoman? Masalaysay ng reklamo tulad ng pagsasalaysay? Inano po niya, sir, anong tawag doon, anak? Prinint niyo po. Prinint. Pagkatapos niyan, so anong ginawa? Hindi ba hinold muna yung police? Ang nangyari kasi, sir, nung nagsabay-sabay na po kaming umalis Nung paalis Bakit sabay-sabay kayo inalis? Hindi man lang umalis, hindi man lang hinold muna yung further investigation? Kasi hindi pa po kami daw nagpa-file ng... Kasi ang ginawa ko, sir... Nandoon na kayo sa police station, nagreklamo na, tapos hindi pa nagpa-file. Saan magpa-file? Hindi. Pakinggan mo ako, importante to, Opo, sir. Mas importante to sa sasabihin mo kasi tinitingnan ko bakit nanditong anak ninyo, pumunta na kayo sa police station, nag-iimbestiga na ako Yung pakay ko rito ay para bakit na-release kayo at kasama yung na parang walang nangyari. Dapat ito, Women's Children's Police Department ng PN dito sa may mali. So sa akin, wag ka na magkukwento kasi hinahabol ko sila. Hindi naman siguro kayo pupunta rito sa akin kung natapos na yan. Kung na-hold muna yung si lalaki, nasampahan ng kaso,
Ano ba nangyari? Bakit sabay-sabay kayo umalis na wala man lang nangyari? Ang dahilan po naman nila, sir, ano daw kasi sabi ko kasi hindi muna ako magpa-file ng kaso. Kaso po. Dahil ikaw na mismo na siya, hindi ka muna magpa-file. Bakit? Kasi nga po, sir, may pinatawag sa akin na kinausap ko na pag pinailan daw po namin ng kaso doon mismo yung OIC, kakasuhan din daw yung anak ko. Yung-hold din nila. Okay. So, okay lang yun. Kung kakasuhan ng anak mo, kakasuhan ng anak mo, minor de edad to. Mas malaking kasalanan yung natakot ako, sir, hindi ko alam yung Alright, kala sige, ko okay. po kasi. Pinapaliwanag ko, wala kang kasalanan. Hindi kita iniimbestigahan. Ang alam ko kasi sir, makukulong din. Sige, okay, sige. Natakot ako makulong din yung anak ko. Una sa lahat, si Attorney Batas Mauricio, tawagan muna natin dito. Okay. Kaya ako interesado sa kwento kasi nandoon ka na. Kung kayo po'y nanonood, kape pong estilo po namin sa Bitag, nag-iimbestiga po kami. Hindi po kami karakaraka na bubula mga bibig. May kinakagalitan agad. Hindi po kami ganon. Estilo po namin, nag-iimbestiga sa proseso muna kung paano ito dinala sa police station. Nandoon na sila sa police station, parang nangyari. Wala namang ginawa ang police kasi sinabi pa, wag daw muna, kaya hindi muna sila mag-file ng kaso. Kasi pag nag-file na ng kaso, makukulong yung anak. Kita mo nga naman itong mga kulokoy na itong, naku, ano ba naman to? Sa pag-usapan muna natin to para malaman po natin habang tinatawagan po natin si Atty. Batas Mauricio para ipaliwanag ang proseso po na kapag ang isang biktima nagreklamo, dinampot na yung police, police, itong security guard, dinala sa presinto. Pagdating sa presinto, nag-inuna, imbestigahan yung mga guards. At pagkatapos, 3 may kasama. Pagkatapos, yung biktima kasama ang nanay sa labas nag-aantay, tsaka sila kinausap. So, ang pag-aalinlangan daw ng nanay na wag muna magsampa ng kaso kasi nagpanik naman sila sa parte na dapat ginawa muna ng pulis yung tamang proseso dahil minor de edad, 17, sa parting to, sa halip na i-hold or gawin ng proseso, itong naman si nanay, hindi na daw muna mag-file ng kaso kasi sinabi ba ng policewoman na kapag kayo nag-file ng kaso, makukulong yung anak mo? Kakasuhan din daw, sir, makukulong din. Kakasuhan at makukulong. Sinabi na ng police. Hindi po yung pulis ang nagsabi, sir. Sino may sabi? Mayroon siyang pinakausap sa akin, tinatanong ko kung sino, sabi niya basta kausapin ko na daw po. Sa cellphone po nung... Sino ang kausap, ng pinakausap sa'yo? Di ko po kilala. Pulis bang nakausap sa'yo? Opo, yung pulis, yung sino daw yung pulis na kausap na sinabi? Nagpakilala ba sa'yo yung pulis sa cellphone kapag tinanong ko nga po. Pakinggan mo muna ako, huwag kang sumabay. Opo, sir. Kasi importante na itong imbestiga ko, ano? Opo, sir. Tinutulungan ko na kayo, tinitingnan ko paano proseso. Opo, sir. Alright, tatapusin mo ako. Opo, sir. May tinawagan yung policewoman, pagkatapos sinabi, pinakausap sa'yo. Opo. Ano daw sinabi sa'yo ng pinakausap ng policewoman habang nasa telepono? Sino daw yon? Tinanong ko po, sir, kung sino. Sabi niya, basta basta... Sino may sabi niyan? Yung policewoman? Yung sa telepono? Opo. Lalaking kausap mo, babae? Babae po. Nagpakilala ba siyang pulis? Siya na po yung doon, sir. Hindi, sa telepono mo kausap yung sa telepono po. Hindi po, sir. Pakinggan mo ako, ano? Huwag ka mataranta. Hindi po, importante to sa loob na kayo ng presinto. Sinabi na may tinawagan yung policewoman. Okay? Sundan mo ako, huwag ka magpanik. Opo, sir. Sa telepono, may kausap yung policewoman. Opo. Ibinigay sa yung telepono. Opo, kausapin ko daw po, sir. Kausapin mo. Bakit mo raw kakausapin sa telepono yung binigay ng policewoman yung cellphone niya? Sino daw yung kakausapin mo? Hindi ko po kilala, sir. Hindi naman sinabi. Police daw yon. Bakit mo kinakausap sa loob ka ng presinto yung policewoman mismo mag-iimbestiga? Hindi ba alam kung ano yung kaso? Okay, sige. Anong sinabi ng babae sa telepono na kinausap mo? Anong sinabi sa'yo? Ang sabi niya, sir, Hindi siya nagpakilala na kung pulis siya, basta pinakausap lang sa'yo. Anong sinabi? Hindi po, sir. Ang sabi po nung nakausap po sa cellphone, sabi po niya, kung itutuloy ko daw po yung kaso, makakasuhan din daw po yung anak ko. Okay lang. Makukulong daw din po, sir. So, sinabi sa'yo, nagpakilala ba siya kung sino siya? Hindi po, sir. Tinanong mo ba yung policewoman na nagbigay ng cellphone sa'yo, nag-imbestiga sa kanya, sino yung kausap ko? Tinanong mo? Tinanong ko po, sir, nung una, bago ko kinuha yung cellphone, pero... Hindi. Pagkatapos makausap, makinig ka. Ay, pagkatapos po, sir, hindi po.
Hindi niya ba sinabi kung sinong kausap mo? Hindi po, sir. Pakinggan mo ako, ano? Opo, sir. Focus ka sa akin, focus ka sa akin. So, nung kinuha sa yung cellphone, kinuha na, hindi ba sinabi, sino to? Hindi mo ba tinanong, ma'am, sino pong kausap ko? Hindi po natanong, Kaya sir. ang sinabi mo, pag nag-file ka ng kaso, at siya'y makakasuhan, posible makulong. Opo. Okay. So, kaya hindi ka na nagsampa muna ng kaso. Hindi sinabi kung sinong kausap mo. Hindi. Pakitawagan nga ulit si Batas Mauricio dito at the same time. At at the same time, habang di na kinakausap, dinadial natin, still trying to contact. So, kausapin natin muna rito ang si Police Major Mary Joy Castro. Ito ba yung major o yung, alam mo yung policewoman na nag-imbestiga? Hindi ko rin Hindi po mo kilala, alam. sir. Sa linya ng telepono, Police Master Sergeant Mary Joy Castro, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Yes po, sir. Good morning po. Ma'am, tayo po ay naka-live po sa IBC TV 13 at CLTV 36 at worldwide. Naka-beam po tayo sa ating Bitag Official YouTube channel po ng Bitag. Ano? Ma'am, nakaabot ba sa inyo itong kaso ng 17 years old na dinala sa presinto ninyo dahil nagreklamo po sila na una, galing po sa mall, dahil daw po nagbibiroan lang itong mga nag-uusap sila. So may nangyari po sa may mall, sa loob mo mismo ng office ng guard na parang siya po'y hinalikan, hinipuan, kinuha yung phone number at sinasabi ng ganito, malaki ang konsekwensya na makukulong ka dahil doon sa usapan na baka may bomba yung bag mo sa loob ng mga estudyante po to, na sila po'y kagagaling sa eskwelahan. So dumating po sa presinto, kasama rin po yung 3 gwardya at may OIC, yung nanay at saka yung kanyang anak, nasa presinto rin. Unang kinausap po yung 3 security guard at yung OIC ni Edward, yung police, yung narareklamong gwardya. And then pagkatapos, kinausap ng policewoman natin dyan. Policewoman, yung itong biktima, which is inuna mo na yung suspect. At pagkatapos, may pinakausap daw yung policewoman sa cellphone, hindi pinakilala kung sinong kausap, at sa telepono raw sinabi, makakasuhan yung anak mo kapag nag-file ka, kasi magpa-file din ang kaso yung gwardya. Yung gwardya po, itong 17 years old po, minor pa po to, hinipuan po, pinaghahalikan, pagkatas kinuha yung cellphone at gusto daw maging boyfriend. Kaya hindi po nakapag-file itong sinanay, kaya pareho po sila, dinis parang pinauwi, kaya po nagpabitag na po ito. Ma'am, ano po nakikita niyo yung prosesong mali ron? Great. Ano po yan, sir? Nakarating po sa akin yan. Okay. Ako nga po yung tinawagan nung reliever namin doon during that time, nung gabing iyon. So kasi kayo po nakausap? Opo, nagpakilala din po ako na ako yung WCPD PNCO po nila. So ikaw yung sinasabi, ma'am, na nakausap nitong nagrereklamo nanay? Opo. Nagpakilala po kayo sa nanay? Opo, sir, nagpakilala po ako na ako po yung WCPD PNCO nila na nung gabing yon. Okay. Ngayon po, may complaint din po kasi sa kanila about po doon sa threat bomb nga po na nga din daw sa kanila na nagpa-complaint si guard. Okay. So, ang sabi ko po, nagko-complain si guard sa kanila, nagko-complain din sila kay guard. It's okay kung Kaya dapat. Siguro, ma'am, it's okay. But no, tingnan po natin. Ito pong 17 years old, do you consider her a minor or of legal age? Yes, sir. Opo. Minor ba siya of legal age? Minor po, sir. So, minor. So, okay. Tingnan po muna natin. Minor po ito, So, take note of that, ma'am. Minor po to, 17. Uulitin ko, kasi 17 lang no September. Okay, minor po yan. Galing sa bibig ninyo, ma'am. Tama? Opo, yun po yung Can you file a criminal case against a minor or just simply nag-uusap sila ng kanyang classmate na baka may bomba ka, tapos hinold siya, pagkatapos dinala doon sa loob ng gwardiya na ginawa naman ng trabaho, pero pagdating doon, bantay sa lakay, nakursunadahan, pinatanggal yung face mask, pinaghahalikan, kinuha yung cellphone, sinay doon, pagkatapos pinaghihimas-himas, nandito po yung bata, pagkatapos, so nakikita nyo.
Alin pong mabigat yung 17 years old na nagsasabi na, magbibiroan sila, narinig na ng gwardiya, dinala doon. Hindi ba dapat, ma'am, dapat magtatawag muna ng pulis para ma-determine ng pulis kung ano yung tama. At hindi po na ginawa, ma'am, sandali, ano? At hindi po ginawa ng gwardiya at yung mall na minor po ang kanilang hinold. Hindi po na inaresto. It was sort of being detained at the guard's office without even having to ask her, ilang taong ka na ba, iha? By law, alam po natin yan. So, dinala po, nagreklamo sa presinto, dinala po, dumating sila doon, kausap po ng inyong police, at kayo pala pong kausap sa telepono. Kung hindi niyo po nakikitang mali, patuloy po tayong magkakamali rito. Ano pong mali? Ma'am, nandiyan ba kayo? Ano pong mali sa ginawa po ninyo? Ganito po kasi yun, sir. Ganito po kasi yun, sir. So, ma'am, ano po ang mali? Kasi minor, 17 years old, kasi 17 lang, na pagkatapos, sinabi nyo sa nanay, magsasampa, it's okay, magsampa para nga on the record. Bakit parang, instead of saying, kasi Women and Children's Division, kayo po yan, kapakanan, kalagayan, at karapatan nung minor de edad. Hindi po karapatan ng gwardiya. Suspect po ang gwardiya rito. So now, let me ask you again. Minor po to kasi 17 lang. Dinala sa loob ng uulitin ko, dinala sa loob ng gwardiya dahil nag-uusap-usap sila, mga magka-classmate. They're all grade 11. Pagkatapos, pupunta para bumili, nag-uusap parang, oy, baka may bomba yung bag mo. Narinig ng gwardiya, kinuha yung isa. Mabuti sana, oy, may bomba. Hindi po ganon. So, they were just kidding around, you know how kids are, minor. Dinala sa opisina, okay lang po para maimbestigahan. Okay po, tama pong ginawa ng gwardiya. Pero di ba, ma'am, dapat tatawag muna sila ng pulis? Ang hindi po, ma'am, kinornyo niya sa loob. Kinuha yung cellphone number, hinalikan sa kamay, gusto maging girlfriend, tapos hinawakan sa binti, sa braso. Umuwi po yung bata, nagsumbong sa nanay. Tama po, ganon. Ngayon, pinakawalan po siya, basta't importante, tawagan at gusto maging boyfriend tong gwardiya. Ngayon, minor po to, ha? O, ngayon, pumunta sa presinto ninyo. Pagdating dyan, dumating yung mga gwardiya, una niyong kinausap, yung mga suspect, yung suspect na gwardiya. Sa halip na asikasuhin ng inyong policewoman, Women's and Children Division, ito po yung babae na to, minor de edad, inuna pa yung mga suspect. Paglabas, kinausap, ibinibigay ng policewoman mo sa telepono. Ikaw pala sa telepono niya. Sinabi mo sa nanay, pag magpa-file kayo ng kaso, magpa-file din ng gwardiya ng kaso. Ngayon, sa hindi naman alam ng nanay, wala namang abogado, hindi muna sila nag-file ng kaso kasi baka makulong daw ang kanyang anak. Kaya tanong, sino mas bigat na kasalanan? Yung manyakis na gwardiya o minor de edad na hindi mo pwedeng sampa ng kaso? Kasi kahit nasabi nagbibiroan, it's not sa airport, it's not po para mabuti sana kung titingnan profile mo yung sinasabing suspect. Mga estudyante po sila. So ngayon, ma'am, ano nakita niyong mali? So ganito po kasi yun, sir, So, ang nangyari po kasi niyan... Ma'am, hindi po namin kayo marinig, ano? Ano pong, okay, pakiulit, nag-echo po kayo. So, ano pong mali sa ginawa po ninyo instead of... Ganito po yun, sir. Ako po ay hiningian po noon dahil ng advice, dahil po nagkausap na po dyan yung aming... Alright, sige ma'am, sandali po ma'am, dahil nag-echo, Si Attorney Batas Mauricio sa linya ng telepono. Attorney Batas, narinig mo yung usapan dito, Attorney? Opo, magandang umaga. Magandang umaga sa Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo, at magandang umaga po sa ating mga panahon sa pabitag mo. Medyo mabigat po yung katayan nito mga pulis na to dahil marami pong paglabag. Kriminal, civil at administratibo. Malinaw ba, sandali, attorney, malinaw ba itong natin? Yeah. Alright. Po sa akin, you're coming in clear dito po sa kanilalagyan ko. Dito po sa Naik, Cavite. Alright? Okay? Mukha po na. Alright, sandali lang. Pakibukas nga itong pinto para marinig ko. Parang okay. Okay, patayin mo muna yung monitor. Hindi kita masyado marinig, attorney. I'm sorry, medyo may problema kami sa monitor.
So, mapakikinggan ko, monitor live para nagkakaintindihan tayo. Sige, may time delay ng konti. Sige, attorney, go on. Alright, okay. Mabigat po yung ginawa nitong mga kapulisan, kasama po yung gwardiya. Sapagkat lilitaw, meron pong pananagutang kriminal, pananagutang sibil at pananagutang administratibo ang lahat ng sangkot. Unahin po natin yung pulis. Alam po ng pulis, merong umiiral na batas na Republic Act 7438. Tulfo mga kababayan, ang sinasabi dyan, pagka isang tao ay inimbestigahan sa isang krimen o sa isang paglapag sa batas, ang tungkulin po ng sino mang nagumpisang mag-imbestiga kasama ng mga kapulisan, unang-una, sahan po yan ang Miranda rights, may karapatang pamahimik, may karapatang huwag magsalita, may karapatang kumuha ng abogado. At yun po ang pinakamabigat. Kung hindi nakakuha kagad ng abogado, kukuha po yung kapulisan o yung sino mga nag-iimbestiga. Kasama po yung gwardiya ng Public Attorney's Office at ibigay po dyan sa kanilang iniimbestigahan upang matulungang legal. Pag hindi po nila ginawa yun, mababa po 12 taong pagkakatangguyan, Ben Tulfo, kasama na ang suspensyon o pagkakatanggal sa tungkulin ng lahat ng mga sangkot. Mapagwardyang privado yan o di kaya mapapulis sa Philippine National Police, Ben Tulfo. Okay. Attorney, pwede bang sampahan ang kasong 17 years old na kriminal at pananakot nila? Pwede naman under the guidance of DSWD dahil may batas si Kiko Pangilinan dyan, juvenile law. Is she still covered in juvenile law 17 kasi 17 lang? Well, ang sinasabi po ng Pangilinan law, ang juvenile justice law, yung mga minor de edad na ang edad ay 15 years old and 1 day pataas, po pwede po siyang makasuhan, pero kakailanganing palitawin na siya ay yung katagwi ng English, acted with discernment, o di kaya naintindihan ang kahulugan ng kanilang ginawa. Pagkakaroon lamang po ng ganyang pagtiyak na pilos ang mga kabataan, alam nila ang kanilang ginagawa, kanilang konsekwensya ng kanilang mga pagpilos, kung yan po ay formal na maiimbestigahan, Ginoong Tulfo. At ang investigasyon, pabalik po tayo sa binabanggit natin, kailangan may partisipasyon na po kagad ng abogado, tungkulin po ng budget, tungkulin po ng pulis, na magbigay ng abogado upang sa Ginoong matiyak na hindi po mayuyurakan ng karapatan nung iimbestigahan. Lalo na po yung minor de edad. May karagdagang kaso po dyan, yung binabanggit ninyo, na nahalik ng kamay ng hipo sa kung saan-saan, dyan po sa pinasabi nilang gumawa ng paglabad ng batas. Ang kanya pong kasalanan, sexual harassment law para sa mga tao na nakakasalamuha niya sa kanyang trabaho. Ginoong Ben Tulfo. Alright. Ma'am, si Police Master Sergeant na makakausap natin. Narinig mo ba, Master Sergeant Mary Joy Oja Castro? Yes, sir. Yes, sir. Well, okay. Maging malinaw po ba sa inyo? Abogado na po yan para pagpaliwanag po sa inyong batas. Yes, Hindi po kami nagmamagaling. Well, bahala ng korte kung may discernment ba itong mga batang 17 years old, sinadya pa. Pero ang pinakamalaking kaso po rito ay yung sinasabing sexual harassment sa loob ng kwarto, hinipuan. Dapat nag-file lang ng kaso, dapat sinabihan mo, i-file na natin kasi nandoon na lang, bahala na ang korte gumana ron. Di ba? Sa halip na... Sinabihan ko po, sir. Well, ang nangyari... Actually po, sir, nakunan po sila ng salaysay ng investigador. Okay. Tapos po, ipa-file na po yung kaso, kaya lang po hindi kailan po nangyari ito, ma'am? Kailan nangyari ito? Sir, hindi ko na po siya matandaan. Kung hindi mo alam, kailan nangyari ito, nanay? November 14 po. November 14. Ano na tayo ngayon? Ba't ang tagal? Sir, hindi po na yung... May hesitation po sa inyo, may neglect na po. Ano sir, ganito po, pina-follow up po ng investigador namin yung... Sinong investigador yung nagpa-follow up? Sino? Yung aming pong reliever po. Yung reliever ninyo, namamanage ba? Ma'am, pag nalaman po to sa PNP, sus Mario Joseph kayo, mapapatawag kayo. Actually, sir, pinay po kasi namin, sir, yung kaso. Kaya lang po, trinay namin i-file yung kaso. Binalik po sa amin kasi po, sir, wala pong birth certificate yung bata. Ang sabi daw po kasi ng magulang, ibabalik po yung birth certificate. Di dapat, hindi due diligence yung ginawa niyo, kinuha niyo yung birth certificate para ituloy niyo na lang, para may kaso Actually, dito. Sir, kinukuha po namin, kaya po hindi daw po makontak ng investigador yung
Magulang po, sir. Tapos ngayon po, yun nga po yung... Nandyan po yung sigurado address lahat. Kung kinuha niyo po siguro yung tamang pag-iimbestiga, nakuha niyo lahat yung yung file, nakuha niyo lahat. Yun nga po, sir. Yung sabi ko nga may pagkukulang po ang pulis ninyo. Baka hindi po ginawa yung tamang pag-iimbestiga para makuha sabi ko nga, sir, ang sabi ko nga po, sir, doon sa nag-imbestiga... Ma'am, kailan niyo pa-file yung case, ma'am? Actually, sir, dinala na po namin sa court. Binalik lang po. Ngayon sabi niyo, subject for birth certificate. Nakuha na ba natin to? Ayun Hindi po, ba, ma'am, dapat ginawa ng pulis yan sa umpisa pa lang, tinanong muna ang birth certificate, lahat ng ganyan? Opo, sir. Ang sabi daw po nung complainant natin na ibabalik po yung birth certificate. Nung pina-follow up na po, text at self at tawag po, sir, hindi daw po sumasagot yung ating complainant. Aha. Pero yung gwardiya, patawagin nyo kaya ang gwardiya para makuha ninyo kasi interesado sa bata, di ba? Attorney, ano sa palagay nyo rito, attorney? Let's wrap it all up. Hindi pa tapos na pag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba. Ano nakikita niyo, attorney, rito sa both? Sa ginawa ng pulis at ginawa ng gwardiya? Malaki po pagkukulang ng pulisan, ginawang Bentulfo. Tama po yung pananaw na nagkaroon ng pagpapabaya kasi hindi po pwedeng hinihingi yung ebidensya na kailangan nila. Sila po dapat ang maghanap. Sila po dapat ang maghagilap. Ang pulis po dapat ang magtungo doon sa kabahayan kung kinakailangan o di kaya doon sa kung saan na-rehistro ang birth certificate. Hindi po yung hihintayin nila, bumagsak ang bituin sa kanila o bumagsak ang bayabas sa kanilang bunga para kung tamad ginawang Bentulfo. Mga kababayan. Kaya po marami ang naiinganyo gumawa ng krimen sa ganitong klase, pagpapabaya at kawalan concern ng maraming kapulisan kasama na itong si ma'am. Pasensya na po Medyo kuha na rin po natin kumulo ang bugod dito. Ang daming paliwanag ginawang Bentulfo, baka po pati kung si ma'am kasuhan. Hindi lamang administratibo, kundi pati kriminal. Kasama po siya. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo. Kapos na po tayo ng oras. Sa inyo naman, ma'am, Master Sergeant, ako'y nagpapasalamat din sa inyo. At dito po, in-expect po namin, may follow-up po kami rito. Okay po, sir. Alright. Sige, maraming salamat. Sir. Okay po, sir. Okay, sa inyo naman, ituloy nyo. Dito, mas malaking kasalanan doon sa... Kasi titingnan naman yan, lahat pag-iimbestiga. Mas maganda kaysa pumupunta kayo sa amin at this point in time, pinakikita natin sa taong bayan, kayo po ang panalo rito. Kayo po matututo rito. Hindi po kami nagbabatas-batas dito. May mga batas po tayo rito, mga abogado po rito, magagaling, pinapaliwanag po namin dito. At pag nakita po natin, may pananamantala, ay mga abuso. Yan po talaga ang gusto namin dito po sa Bitag at kakalkalin po namin para hindi na po maulit. Hindi po namin gustong guluhin, bagkus bigyan ng solusyon at natututo po si Juan de la Cruz. Yan pong pagpapanood niyo po rito sa hashtag Ibabitag Mo. Hindi po kami showbiz. Wala po kaming pakialam sa mga trending o milyones. Sa amin, sapat na po yun. Kung 100,000 nanonood, abay 100,000 natututo. Nagiging matalino si Juan de la Cruz. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at mga reklamo, binibigyan po namin talaga ng solusyon. Ito'y base sa maayos na aksyon. Dahil ang isang pambansang sumbungan may tatak. Tatak po namin pagdating sa tulong at serbisyo. Iba po ang tatak ng Bitag. Si Bentulfo po, si Bitag. Ito po, yung programang Tatak, hashtag Ibabitag Mo.